The BYD Shark 6 DMO is a plug-in hybrid pickup available in the Philippines in two variants. Advanced is the base one, priced at 2,098,000 Philippine pesos, while the premium is 298,000 Philippine pesos. It features a dual-motor off-road DMO system comprising a 1.5-liter turbocharged gasoline engine and two electric motors, 231 PS front and 204 PS rear, delivering a combined output of 435 PS and 650 Nm of torque. This setup enables the Shark 6 DMO to accelerate from 0 to 100 km an hour in just 5.7 seconds. The vehicle is equipped with the 29.6 kWh BYD Blade battery, offering an electric-only range of up to 100 kilometers and a combined range of up to 800 kilometers. A local proficiency test reported a range of 1,114.3 kilometers under specific conditions. Charging options include 55 kilowatt DC fast charging, 30 to 80% in 24 minutes, and 7 kilowatt AC charging, 15 to 100% in 5.2 hours. The Shark 6 DMO measures at 5,457 mm in length, 1,971 mm in width, and 1,925 mm in height. With a wheelbase of 3,260 mm, the Shark 6 DMO offers a ground clearance of 230 mm and a wading depth of 700 mm. It accommodates comfortably 5 passengers and provides a cargo bed volume of 1,200 liters with a payload capacity of 835 kilograms and a towing capacity of 2,500 kilograms. The interior features a 12.8-inch rotating touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto, leather seats, and in the premium variant, heated and ventilated front seats, a heads-up display, and advanced driver assistance systems. The Shark 6 DMO is available in Deep Sea Blue, Cosmos Black, and Aurora White, and comes with an 8-year or 160,000 kilometer warranty for the Blade battery. Welcome back. So ngayon nasa BYD Shark naman tayo. DMI din to, sir, no? DMO naman siya, sir. DMO. So dual motor, ano? Off-road. Off-road, ayun. So right now, so let's go. Maganda dito, may physical siyang cambio. And naka-on na yung auto, yung brake hold. Sorry. Ayun, sir. Oh, brake hold, sir. Naka-on na siya. Okay. So again, this really does feel na kayang-kaya niyang mag-off-road. Off-road. It feels capable. Ang lapad niya, pero idadaan ulit natin siya doon sa masikip kanina. Ayun, sir, hamunin mo, sir, yung Hilux na yun. Naku po, tsaka na yan. Talon na yan, sir, talo yan. Masusubukan ako dito. Masusubukan ang pagka-driver ko ngayon. Ayun, dahil sir, yung Raptor, sir. Naku! Dami natin, sir, hamunin dito. Wala yan, mga 200 plus horsepower lang yan. 400 to eh. Mga 500 ata. O siya? 400, sir. 400 to. Anong sasabihin yung mga yan? But then again, city, ang nasa isip ko ngayon, this is a city truck. Okay? Ang laki niya ito, men. Ako nagsasabi sa inyo. Ramdam na ramdam ko yung laki niya. Pero again, kaya ba ito ng babae? Alam niyo kung bakit? Sasabihin ko, oo, ang lambot ng steering niya. Ay, hindi mo ramdam. But you can feel na malaki talaga siya. So yung mga babae dyan na gusto ng mga malalaking sasakyan, pero hindi nyo kaya yung Raptor o yung Hilux kasi matigas yung manibela o whatever, eto, solid to. Power steering din naman yung iba, yung Hilux, yung Raptor, yung Ranger, or kahit yung sa Mitsubishi na Strada. Power steering yun, but iba yung lambot nito. Hindi ako sure. I don't know why kung bakit yung mga BYD cars, iba yung lambot ng steering ninyo. Okay? Yung Honda, malambot talaga. But I'm telling you, this is a very good choice. Acceleration, swabe lang din, para ka nakasedan, honestly. You'd think na parang, kasi malaki siya, medyo sluggish yung acceleration niya. No. It's actually good. And then ang dami yung amenities, yung safety amenities niya, nandito lahat. May heads-up display siya. Blind spot, kompleto siya. Blind spot detection. Ang ganda actually. And then yung brake niya ngayon, oh, solid din. This is ABS, sir, no? ABS, sir. Harap likod. Opo. And then tapos mayroon siyang sir, electronic brake distribution. Okay. So, okay. Yun din yung factor, sir, bakit hindi yung brake, hindi nag-jerk, hindi bigla. Oo nga, oo nga. Very smooth, honestly, very smooth. But yung ABS niya ba na-turn off yun?
Hindi sir. Hindi talaga. Hindi na na-turn off yun sir. Kasi safety na yun. Now, Required safety feature yun sir ng mga kotse ngayon. I see. So, ang lambot ng suspension niya. This is a great city truck. Kasi meron na sa US ngayon yung Chevrolet na I can't remember kung Chevrolet siya na all electric or Ford. Pero meron, alam ko may napanood talaga ako na all electric na Chevrolet. Okay din siya, but this one, of course wala tayo nun. But ito yung meron tayo, so maybe let's just focus here. Yung upuan is very nice, better than yung mas maganda to kaysa sa Sea Lion or pareha. Iba sir. Yeah, mag-iba. Sa Sea Lion sir kasi parang naka racing seat. I see. Ito sir, yung seat sir na pang talaga siya, pang pick up. So dadaan dati to sa bulungan test. Yun na yung nagkaroon tayo ng bagong ngayon ng test. Kasi syempre, kung city truck siya, isisiksik mo yan dito sa Pilipinas, isisiksik mo yan sa mga masisikip na parte ng Pilipinas eh. So malaki to. Sa mga makikitid sir na daan. Oo, malaki to. Mahihirapan ako, masusubukan ng pagka-driver ko. Pero insured naman to sir, di ba? I'm telling you, it's gonna be alright. Ang taas. I'm not used to na mataas tayo o mataas ako sa mga nakakasabay ko sa kalsada. But I'm telling you right now, yung acceleration niya, yung feel, para ka lang nagsesedan or parang MPV lang na magaang yung dala mo. It is not sluggish. Hindi nyo mararamdaman na sluggish siya. Kasi pag inapakan nyo yung gas, or rather yung accelerator, nandun agad yung power niya. And I'm telling you, magkano to ulit? So, magkano siya? Yung advance po is around 2.1 million. Okay, so yun yung mas mataas na variant? Advance po, is yung low end po. Advance is low end, yung base. Opo. Okay. So yan, si premium po is 2.3 million po. Ang pinagkaiba nila is yung parang mostly aesthetics. Aesthetics po, tsaka ADAS features po, yung mga safety features po. So si advance po is wala po siyang yung sa likod po yung parang rail sa bed. Then yung roof rail, wala po siyang roof rail sa taas. So yung premium meron? Meron po. Okay. Then si advance po is wala po siyang ADAS. Yung safety features po, may mga nawala po. Wala po siyang yung collision warning, emergency braking, and blind spot detection. Yun yung nawala sa advance. While si premium po is meron siyang yung rail sa bed, tapos roof rail, then meron siyang ADAS po. Meron siyang collision warning, emergency braking, at yung blind spot detection, which is ito po ngayon po, yung binabiyahe po namin ni sir is yung premium variant po. Kaya nabanggit po ni sir na meron pong blind spot detection sa okay. So premium pala to. Opo. Ito yung 2.3 million. Ito po yung 2.3 million yung binabiyahe natin ngayon sir. Ngayon, if you're gonna ask me, pwede bang pagkarga-karga? Of course, pwede naman. Pero I would say na hindi siya kasing brutal magdala ng Hilux. Kasi yung Hilux, talagang it's a workhorse. You can really use it na pangkarga ng siguro more than 1,000 kilograms or maybe 1,000 kilograms na semento or kung ano man. But this one is more of a city truck na pwedeng magdala pa rin. Kasi 850 kilograms ang kaya nito sa likod. Around that sir. Yung payload niya. And then yung towing capacity niya is, I believe from the specifications, is 2,500 kilograms yung towing capacity niya. So pan-tow, okay. Pero I'm telling you, pwede mo pa rin siyang pangkarga ng pang-business mo. Kaya pa rin. Pero ibang usapan pag semento ng ikakarga mo. You know? Ibang usapan na yun. But then again, I like this one kasi city truck or pang long drive truck. Kunyari magdadala kayo ng mga malalaking bagay and everything na kailangan talaga pick up, tas long distance, and hindi naman medyo rough road yung dadaanan nyo, this is actually perfect. Pero alam ko pwede mo pa rin naman siyang i-offroad kasi may wading depth to, mataas din, and siguro ako lang naman, hindi naman kasi ako ma-offroad na tao. Kung ako, city truck talaga to. It's perfect. It's perfect. Sige, makikita natin ngayon dito sa next segment yung masikip na daan. Okay, so ito, makikita ninyo, dadaan tayo ulit ng yung bulungan, yung masikip na daan, and we'll see kung mahihirapan tayo o hindi. Feeling ko dito okay lang, pero pagdating dun sa U-turn, yung pagbaba ng tulay, dun ako mahihirapan. Kailangan ko ng buwelo. Pagka-challenge. Oo. Malaman. Yun, yung tulad niya, gustong sumingit. O paano ka sisingit? Sakop na sakop namin ng kalsada. You know what, guys? Sabihin nyo pag EV or... Kasi mainly, electric motor to. And then,
kumbaga yung charging niya, tinutulungan lang siya ng petrol engine. So yung pure driving experience mo is handled by the electric motor. Tama ba, sir? Yes po, electric motor talaga sir yung nagka-power sa kotse. See? Sasabihin nyo, walang engine brake yan. I'm telling you, meron. I don't know why. Pero meron siyang engine brake. Ito yung kanina pa kating-kati umovertake yun eh. At dito ako mahihirapan ngayon sa pagbaba. Tulad niya no. Hindi ako nagbe-brake pero nagsi-slow down. Siguro may sariling braking ba yung to? Yung feature po dyan sir is yung hill descent control. Okay. Ang purpose po ni hill descent control, hindi yun na kailangan sir mag-independent sa brake. Hayaan nyo lang sir na mag-brake sa sarili yung mismong kotse. Pag sa downhill sir. So yun yung isa sa features po ni... Uy! Pasok sir! Pasok! Okay! Pasok sa U-turn test. Yun yung po yung isa sa features po ni Shark DMO, yung okay. hill descent control. Hill ascent and hill descent? Hill descent lang sir. Hill descent lang. Yung tawag namin dyan sir is automatic emergency braking eh. I see. So yun na rin yung, parang yun na rin yung pumalit sa engine brake? Opo sir. Hindi yun na kailangan sir reset sa yung lower gear sa automatic. Kaya pag sa may manual mode sir yung automatic sir, hindi yun na kailangan sir yan yung gear i-control. Ang sabi niya, for your safety please switch to low beam daw. Natatrack kasi sir, medyo madilim sir dito. Ito na sir yung mga motor. Ito na nga sila, sabi ko sa inyo kaibigan eh. Kung idadaan nyo to sa mga ganitong daan, pwede pa rin doon ako kinabahan yung sa liko, yung sa U-turn kanina, pasok pa rin. Eto pa, pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Ayan. Oo, tignan mo naman ang kalaban mo is mga motorista din ako, motor din ako, baby boys, pero daan-daan lang. Hindi makasingit yung iba eh. Ayan sir, may ranger sa park sa So dito masusubukan tayo ulit. Yan, pasok yan. Kaya sir. Pasok yan. Kaya naman sir, as long as depende kasi sa driver sir kung sanay ko Sanay kasi ako mismo kasi sanay ako sa mga ganitong daan. O rather taga dito kasi ako. So alam ko. Gamay niyo na sir, gamay. Oo. But then again, bago yung sasakyan and malapad yung sasakyan. Tulad nito, medyo off-road tayo ng onte. Ayan. Saka aliwa lang naman. Bago pa rin yung sasakyan So again, tama ka pa rin, may driver factor, pero the car itself is really, proving itself. Alam mo yun? Yes, nasa 2 million plus siya, pero nakita nyo naman dinaanan natin, kahit malaki to. Sobrang lapad nito. Tama ha? Tumabi mga bata Diba? Tingnan nyo naman dinadaanan natin. Makite. Para sa ibang salubong. Para sa ibang regular driver sir, takot na tumaan dito sir Oo. Diba? To think test drive pa to Pero kailangan kasi natin din makita kung kung okay ba siya sa mga ganitong daan. Pero alam ko may magsasabi dyan, depende sa driver niya, which is probably true. Tama ka rin dun Pero average hindi kaya naman. Kaya sir, kaya dumaan. Kaya. Nakita nyo kanina yung U-turn na yun, talagang sagad yun. So I'm happy that it did. Tulad niya, may mga biglang lalabas akong ano-ano. Disadvantage na dito sir, since malapad yung sasakyan, yung mga gusto sumingit, hindi makasingit kanina talaga. Hindi nila kaya mag-overtake. Oo, hindi. Yung sir, yung mga nasa motor, yung mga nasa likod, giipunan sila. Oo, kumpul Kumpul sila. Di maka-overtake Mamaya sir dun. Rough yung daan, pero ako mismo as a driver, hindi ko siya masyadong ramdam. Mauna na kayo. Ayan. Okay, so nakita nyo naman yung dinaanan natin. Mamaya babalik tayo pag nasa highway na tayo. Alright? We'll see you guys. Alright, so ngayon tatry na ngayon natin sa Skyway itong BYD Shark. Now, habang traffic na naman kasi sa toll, i-explain ni sir yung mga frequently asked questions about the BYD Shark. So, go sir. So, sa BYD Shark, yung frequently asked questions. So, ano ba ang pinitatanong sa amin sa mga event? Unang-una, hybrid or EV. So, hybrid po si BYD Shark. Same technology ng Sea Lion, ng C5, 90% electric.
10% gas yung pag yung gumagana siya. Gumagana lang ang gas pag bababa na si battery. Pag more than 80 kilometers na si battery, doon lang gumagana si gas. So, in short, 90% electric ang gumagana pag normal driving condition. Second question po, magkano siya? Siyempre, yun ang isa sa pinaka-importanteng tanong ng kliyente, magkano? SRP. So, for the advance po, nasa around 2.1 million. Si premium nasa 2.3 million. Another question po, ano pong difference ni advance saka ni premium? Si advance po is yung low end variant. Si advance po wala po siyang roof rail, wala po siyang sa likod, yung sa bed rail. Then yung ADAS niya is basic lang. And also lastly, si advance po, syempre yung presyo, mas mura si advance, nasa around 2.1 million. Si premium naman, meron siyang roof rail sa bubong, meron siyang bed rail sa bed niya, sa likod. Then, yung ADAS, si premium naka-predictive collision warning, naka-emergency braking, and naka-blind spot detection na. Then, meron din emergency braking si premium. While si advance, wala po siyang emergency braking. In short, si advance talagang yung kung anong kailangan mo lang sa kotse, yun na yun ang ibibigay niya, yung mga basic features lang. Yung meron ng si advance is yung stability control, which is importante yun kasi para hindi ka mawalan ng control pag high speed, hindi ka masiskid or iwas hydroplaning pag maulan, pagbasa yung kalye. Tapos yung another safety feature po ni advance na meron siya, same sa premium, is yung hill descent control. So pag pababa ka sa isang tip na downhill, automatic na nag-brake yung kotse, kinokontrol niya yung speed mo para hindi ka sumubsob, hindi mo na kailangan tumapak sa brake or umasa sa brake. And ano pa, yung last question, syempre yung kulay, anong available kulay sa Shark? So yung kulay available po natin is white, black, and blue. So papakita na lang po. Then lastly pala, sorry, nakalimutan ko, yung range pala. So yung range po, upon sa paper po, yung range po ni BYD Shark DMO is 800 kilometers full tank. Grabe. Yun po yung actual range po sa paper. Pero sabi daw, kaya pa daw lumagpas depende sa driving habit. Pero ang sinasabi lang namin po sa mga nag-i-inquire, 800 to be safe po. Kasi syempre, you have to consider po rin yung weight ng kotse, yung ikakarga mo, then syempre yung mga differential na nakakarga sa kotse, dagdag yun sa weight ng kotse. And also yung mga differential, since electronic na rin siya, nagko-contribute yun sa gas consumption saka sa battery. Kaya sinasabi namin na 800, hindi siya 1,000. Pero kaya mag 1,000. Sa papers 800 lang siya. According yun din sa mga po sa mga owners po, saka sa amin po sir, sa observation po namin. Pero averagely sir, 800 talaga yung range niya. Realistically po. Yan, so pasok na tayong tunay sa Skyway. Well, nasa Skyway naman na tayo. So, yun yung mga basic questions po, mga tatanong po ng mga nag-i-inquire sa amin, mga clients namin sa BYD Shark po. So, going back, yung takbo niya ngayon yung braking niya, nung tinest natin kanina, and of course, yung nakita nyo naman dinaanan natin, okay naman siya, it's very responsive. Of course, it's a lot better than yung sa Seagull. Yung sa Seagull lang naman yung nagkaroon ako ng konting concern kasi medyo mababa yung initial bite. But this one is very good, very safe. Yung si Lion, na-test natin yun But this one, I like it. Tapos, or rather, it's adequate enough. And yung takbo niya, feeling mo talaga hindi malaking sasakyan yung dala mo. You know? Feeling mo sedan lang na mas malaki ng onte. Pero kasi yung mga lubak, hindi mo talaga ramdam Kumbaga, alam mong may lubak, maririnig mo may lubak, pero may feedback na may lubak, pero hindi sharp. I don't know if that makes sense, pero it's it's quite muted pag dumaan ng lubak. Kasi merong mga sasakyan na pag dumaan ng lubak, sharp yung feeling sa katawan ng tao. Kumbaga ramdam na ramdam mo talaga. But this one, hindi mo siya halos ramdam. Parang it's enough to tell your body na may dinaanan kang lubak, pero it's muted. Hindi siya masakit sa katawan, hindi siya nakakataranta, alam mo yun. But it does feel good to drive. That's what I'm gonna say. But it is nice. It is really nice. Yeah, alright, so we are in a private road here, and we're gonna test yung acceleration, yung tamang hataw nitong kotse nito. Kasi si sir sabi niya, this is a 400 horsepower. 400 plus. Papakita na lang ni Editor Julius yan dyan. Si Sport niya sir, try ni Sport. Asan ni Sport? Dito sir. Okay. So kanina naka-eco ba tayo? Naka-normal lang sir. So ngayon naka-sport tayo. Dahan-dahanin pa rin natin, kapain natin. So agad pag naka-sport mode, ramdam ko agad yung hatak
yung torque niya. Sige lang. May pabalik pa rin naman eh. May pabalik pa rin eh. Sa humps. Opya. Ayun, basic. Ow! Ang lakas ng hatak. Pero cornering, hinatawa natin ng corner. Tignan mo, stable. Solid. May konting body roll lang. Hindi siya as passenger. Pero hindi siya bad for a pickup. Yes, not bad at all. As in solid. Mamaya pabalik, i-flip natin yung camera para makita nyo naman yung usad. I don't know if that would reflect well. Mamaya check natin. Ayoko siya sagarin eh. Baka mamaya hindi ko makontrol eh. Mahirap na. Diba? So dun lang tayo sa kaya natin. Didikit lang tayo sa limit natin mismo as a driver. Magte-test drive tayo ng acceleration and top speed. Di ko kaya ma-top speed to, acceleration lang. Kasi again, although this is a private road, we have to be careful. So, I don't know if it's gonna reflect sa ano kung gaano kabilis, but we'll see. Rinig yung hangin. Ang ganda ng braking niya. Very controlled. Ang ganda ng braking, guys. This is a great car. Acceleration was hindi siya sobrang aggressive, di katulad ng Seal. Easy performance, sir. Ganda rin yung Seal, but for a pickup truck, this is quick. Hindi ko alam kung anong tinap speed natin ng hatak na yun. Maano sa ano, sir? Hindi ko siya ma-100 dahil ayokong dahil hindi ko tansyado to eh. Mahirap na. Pero sir, kaya sir, safe naman sir. Ayun, so we're back at normal mode. Balik na tayo sa yung takbong tama lang. It was exhilarating, it was exciting. But then again guys, don't do that on public roads. Private road yun. So we somehow did it. Well, of course, we made sure na wala kaming kasabay. It was safe. Okay, so what can I say about this car? In summation, itong pickup na to sobrang tulin. Kaya niya rin mag-off-road kasi it has torque and it has the suspension, it has the four-wheel drive that everybody would need in 4x4 situations, yung tough off-road situations. But then again, iba yung iba pa rin yung, I don't know if anyone would really bring this to a hardcore off-road situation, pero I think it could handle itself well. Right? So again guys, please do consider this truck or this vehicle if you're looking to buy for or if you're in the market for a pickup truck. Again, yung contact details ni Sir Ali will be shown on the screen. Madali lang kausap si Sir. So kung kayo, if you're very interested and if kaya nga kayo na sa video na to kasi you're thinking of, you're considering this vehicle. Again, please contact si Sir Ali Rapadas and he will help you out. Kung gusto niyo mag-test drive, no problem. Just message him and ibubook niya kayo. He will help you out, okay? So, that's gonna be it for now and we'll see you.